Mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, October 16 na po, 2025, banta po ng bagyong tatawaging Ramil, mas lumalapit pa po sa ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw po ng Huwebes, inaasahan na nasa loob na to ng PAR at magiging isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo ngayong araw din po or pagdating po ng madaling araw po ng Biyernes. So aalamin natin yung mga detalye at weather system po na nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. Meron din po tayong mga konting short update dito nga po sa mga aftershocks na nararanasan po sa malaking bahagi ho ng Visayas at Mindanao. Bago ho natin yan ipagpatuloy, baka naman ho pwede akong makiusap na ilike nyo po yung video natin at pakishare na rin po ng ating update para ho tumaas yung engagement natin, para yung update po natin sa lagay ng ating panahon ay makaabot po sa Luzon, Visayas at Mindanao. So sa ngayon ho, ipapakita ko muna sa inyo yung tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential na inilabas po ng Pag-asa. Meron po tayong tinatawag dito na date na kung saan nagsimula na po kahapon. Nag-start po yung tinatawag natin na tropical cyclone threat potential October 15 hanggang October 21. Kung makikita nyo, ito po yung advance forecast sa pagkilos po ng banta ng bagyong Ramil. So lilinawin ko lamang kapag itong LPA nasa loob na ng tatawagin po itong bagyong Ramil. Bale, pangatlong bagyo po ngayong Oktubre kung di po ako nagkakamali at pang 18 naman ngayong 2025. Kung makikita nyo sa ating forecast ay nasa red alert po siya. Ibig sabihin ito ay mas mataas yung chance na maging malakas ho na bagyo kapag ka nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung nagtatanong kung saan ito dataan, possible po na daanan nito ang bahagi ho ng Central Luzon, North Luzon at lalabas po sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kung hindi po magbabago yung direction po nitong banta ng bagyong Ramil. Kung makikita nyo sa chart, meron ding isang LPA pa sa may bandang silangan pero low chance naman po na maging isang ganap na bagyo. So tignan muna natin yung ating live weather radar. Ipapakita ko po sa inyo mabuti. So narito ho mga kaibigan, mga kababayan, kung makikita nyo, ito po yung tinutukoy ko po sa inyo na banta po ng bagyong Ramil. Sa ngayon, hindi ho talaga nagbabago yung kanyang kilos. Actually, nung nakarang update natin, nag-record na yung kilos nito at sa iba na yung direction niya. Pero dahil nga po patuloy itong easterlies, itong hangin po na yan, kung nakikita nyo po yung hangin na ito, susum ko po ng konti, yung hangin po na yan na papunta, papalapit, ito nga po direkta sa Eastern Visayas at ilang bahagi po ng Luzon. Yan po yung easterlies or mainit na hangin o maalinsang hangin na nanggagaling ho sa may karagatang Pasipiko. So yung pag-record po nitong low pressure area na ito, hindi po natuloy dahil nga po sa pressure ng hangin ng easterlies papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Kita nyo, talagang direkta na po siya at possible habang papasok ng ating PAR ay makaapekto po ito sa ilang bahagi po ng Eastern Visayas kapag mas bumaba pa po ng konti. Kasi yung area po ng hangin ng easterlies ay patumbok din po dito sa area ng Visayas. Pero ipanalangin po natin na medyo umangat ng konti yung direction mga po nitong banta ng bagyong Ramil para yung proper extension lamang ng kanyang hangin kung sakasakaling maging bagyo sa loob ng PAR ay makakaapekto. So ngayong Huwebes po ay naasahan na papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility at may tsansa na maging malakas na bagyo pagdating po ng Friday ho ng madaling araw at possible na yung impact ho niya o yung magiging epekto niya ay mararanasan pagdating po ng Sabado hanggang sa Linggo. So hindi naman po ito magtatagal sa loob ng ating Philippine landmass kung sakali pong maglandfall dahil pagdating din po ng Monday, by next week ay lalabas din naman ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ganitong pagkakataon ho, kinakailangan ho nating maging alerto lalo na ho itong Central Luzon, North Luzon dahil yan po yung mga direktang lugar na padadaanan po nito. Ito nga pong banta ng bagyong Ramil. Sa ngayon po kasi kung titignan ho ninyo, etong banta ng bagyong Ramil, nasa 35 kilometers per hour yung lakas ng kanyang hangin. Actually, kung titignan natin sa advanced weather forecast natin, hindi po siya nagme-maintain po yung lakas niya sa 35 kilometers per hour habang wala pa sa PAR. Mas maganda nga ho ang senaryo ng LPA, maging malakas na para ho ma-reach na niya yung pinakamalakas niyang hangin
bago pa man din pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero ayon po sa pagkatala natin at sa advanced weather forecast natin, magiging malakas din siya pag nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Biruin ninyo, ilang araw na siyang nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, pero maintain po siya sa katamtaman or sa medium chance na maging isang ganap na tropical depression. Yun din yung pinagtataka natin, pero kung susuriin nyo pong mabuti, kung susuriin natin mabuti, dahil ho sa easterlies, ito kasing area po ng LPA na ito, malayo po dito sa may sirkulasyon or high pressure ng hangin ng easterlies na pumapasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero may isang senaryo tayo dyan na nakikita na possible din pong mangyari at nangyari na rin ng mga nakaraang mga bagyo na tumama po dito sa North Luzon. Kahit po sabihin natin na maging malakas na bagyo itong banta ng bagyong Ramil, kapag ka ito po tumama na sa kalupaan po ng Central at North Luzon, yung impact po ng pagtama niya sa lupa ng ating bansa ay posibleng maging hina o magkaroon ng paghina sa epekto ng sirkulasyon ng hangin ito nga pong banta ng bagyong Ramil. So balikan natin yan dahil meron din po tayong forecast weather condition dahil po sa easterlies, light rains po dahil po sa northeasterly wind flow dito po sa may taas ng ating bansa at meron din po tayong mga localized thunderstorm at minsan nagiging severe thunderstorm. So alamin natin yan. Sa tinatawag po natin na forecast weather condition, sa area ho ng Metro Manila, ito makinig po kayong mga kababayan, mga kaibigan ko. Pasensya na ho kayo, medyo paus tayo ngayon. Sa area ho ng Metro Manila, sa may Visayas, Calabarzon po, sa may Maropa, bahagi ho ng Bicol Region, Nueva Ecija, Aurora, at malaking bahagi ng Bulacan, patuloy hong makakaranas ngayong araw din po ng Huwebes ng cloudy skies. At merong mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat bandang hapon po at minsan hanggang sa gabi. Dahil po yan sa easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. Pansinin ho ninyo kapag sobrang maalinsangan sa umaga, lalo na kapag medyo umaraw ng matindi sa umaga at inaabot pa hanggang sa tanghali. Sa bandang hapon, i-expect natin na mas matindi yung maging epekto ng mga thunderstorms dahil nga po sa pag-evaporate ng init galing sa lupa papunta sa taas. Kaya yun yung sinasabi natin minsan nagiging delikadong epekto ng easterlies sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Sa area naman po ng Batanes, ito po no, extreme northern Luzon po ito. Sa Batanes po, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Ang weather conditions po sa mga lugar na yan, maulap din na kalangitan na mararanasan na meron po mga isolated light rains. So dahil naman ho yan sa northeasterly wind flow. Alam nyo kaya hindi po natutuloy itong amihan, dahil mahihinang amihan pa rin siya dahil sa epekto ng easterlies. Mainit kasi yung hangin ng easterlies tapos yung northeasterly wind flow or northeast monsoon ay malamig na hangin naman. So yung level ng hangin na meron ngayon sa amihan mahina pa. Kaya nga po northeasterly wind flow at minsan meron tayong southwesterly wind flow dito po sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaso mahina pa yung nagiging epekto. Nilinaw ko na nung nakaraan na by November pa talaga yung mararanasan yung peak or lakas po ng northeast monsoon or amihan season talaga. Yan talaga yung peak niya hanggang sa Marso. So yung mga lugar na binanggit ko dyan sa Batanes, sa may Cagayan po, Apayao at Ilocos Norte, mag-ingat po sa posibleng mga pag-uulan dahil po sa northeasterly wind blow. Samantalang sa malaking bahagi naman po ng Luzon, patuloy din po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms dahil po yan sa easterlies. Napapansin nyo yung hangin na ito, ang lawak ng kanyang nagiging sirkulasyon pero isang direksyon lang no. At easterlies po yung malinsangan na hangin yan at nagdadala din ng mga pag-uulan yan lalo na po minsan sa umaga hanggang sa tanghali. Kaya nga po kahapon medyo hindi okay ang panahon natin. Minsan umaaraw ng konti tapos bigla na lang uulan. Mahina lang naman pero ang pangit po ng sitwasyon na yun. Kaya nga po nagkaroon tayo ng ngayon tinatawag po na flu outbreak dahil na rin yan sa lagay ng panahon. Yung pabago-bago at hindi consistent na panahon natin. Yan din ang isang nagiging dahilan. Mamaya i-explain ko po sa inyo kasi maraming bahagi ngayon ng NCR, Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao wala pa rin pong pasok. So mga kaibigan, ang ilang bahagi naman po ng Mindanao ay patuloy pong makakaranas din ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa mga localized thunderstorms, no?
Eto po mga thunderstorms na to, may nagtanong sa akin noong nakaraan, wala naman daw pong bagyo pero ang tindi ng mga pag-uulan dyan po sa may bandang Mindanao. Ang sinasabi nila, grabe, malabagyo daw yung lakas. So i-explain ko lamang sa inyo na yung naranasan po na malalakas sa pag-ulan na yun, hindi porkit may ulan na malakas, sisisihin na agad natin, sasabihin na agad natin na may bagyo. Kaya nga po dito sa channel ko, ina-update ko kayo na wala pa naman tayong aktibong bagyo ngayon. Yung bagyo na minomonitor natin, hindi pa naman nabubuo actually. Ngayon pa lang yung pagpasok niya bilang LPA at yung pagiging bagyo naman niya, possible yan pag Friday pa. So titignan din natin, i-monitor natin yan. Ang mga localized thunderstorm, pwede pong mangyari yan sa tinatawag natin na severe thunderstorms. So pag sinabing nating severe thunderstorm, lalo na po dito sa area po ng Mindanao, yan na ho yung lakas ng pag-uulan na malabagyo ang datingan. Minsan parang super typhoon yung epekto niyan. At yun po ay tumatagal ng 1 hanggang 2 oras na yung pinaka-max. Pero matindi naman ho yun. Yung pag-uulan ho ng severe thunderstorm, katumbas na po yun ng ilang araw na pag-uulan. Yung normal po, yung occasional na rains. Ganun po ang nagiging katumbas nun. So maging handa pa rin tayo sa mga posibilidad po na pwedeng mangyari. So balikan muna natin. Ito nga pong pinapangambahan natin na banta po ng Bagyong Ramil. Maraming nakapansin at nagtatanong kung ito nga daw po ba ay magiging super typhoon. Sa ngayon, hindi pa natin makukuha yung exact na detalye kung ito po ay magiging isang ganap na super typhoon category kasi wala pa yung tinatawag natin na area of probability niya. Yung parang makikita nyo magkakaroon nyo ng parang line or hugis sa kanyang direksyon. Nagbabago naman yon. Pero kung pagbabasihan natin yung kilos nito at kung yung bagal o bilis ng kanyang pagdevelop sa pagiging low chance, medium chance hanggang sa maging high chance na maging isang ganap na tropical depression masyadong mabagal. So ang tendency nito kapag ka nasa par na at naging isang ganap na mahinang bagyo, hindi ho ito nakikita na magiging potensyal ng super typhoon or typhoon category. Kahit maging isang ganap pa ito na bagyo, habang papalapit po ng Central Luzon at North Luzon, pag tumama na yan, example natin, tropical depression or mahinang bagyo. Pag tumama na yan sa kalupaan po ng North Luzon, possible na humina siya at bumalik sa pagiging isang ganap na low pressure area. Kapag ka naman bago siya maglandfall sa ating kalupaan at naging isang ganap na siya na tropical storm, pwede siyang bumalik sa pagiging tropical depression. So ganun ho yung mga senaryo na ating tinitignan. Pero yung isang senaryo naman natin, habang binabaybay niya at dumadaan siya sa Eastern Visayas, ito po sa Central Luzon at hanggang sa maglandfall po sa North Luzon, nade-develop siya bilang malakas na bagyo, possible yon. Pero yun yung chance ay mas maliit dahil po ang dahilan, yung hangin or easterlies na nakapalibot at tumatama po dito sa North Luzon. So napoprotektahan pa rin tayo sa banta po ng posibleng malakas na bagyo na magiging impact nga po nito nga pong banta ng Bagyong Ramil. Marami kasi ngayon, lalo na yung mga nanonood po sa akin sa update ko. Yung mga nanay tatay dyan, kamusta ho kayo mga lolo lola? Nakarami nag-comment ho sa akin, 66 years old na po siya. Sobra kong na-appreciate at inaabangan nyo ho yung update ko. Nay, kamusta ho kayo? Sana ho okay po kayo dyan sa inyong lugar at manalangin din ho tayo. Meron akong panalangin mamaya sa dulo. So ngayon, meron tayong kakaunting update patungkol naman po sa mga aftershocks ngayon na posibleng maranasan. Actually, meron na naman pong naitalang lindol kahapon nga po. At yun po ay nasa magnitude 4.0. Yun po sa may city of Bogo, Cebu yan. So yung mga aftershocks po na possible na maranasan, pwede pa rin mangyari. So sa lindol naman, meron akong mga paalala dyan. Kasi hindi lang pwede, lagi tayong nakapokus sa bagyo pero yung mga kababayan natin nag-aabang ng update patungkol po sa mga posibleng magnitude o banta po ng mga aftershocks. So meron din tayong naranasan kahapon na magnitude 4.3 na lindol na tumama po malapit po sa Balangiga, Eastern Samar. Hapon ho yun ng Miyerkules at yung mga aftershocks possible din po na mangyari sa mga susunod na mga oras or mga susunod po na mga araw. Pero yung chance nito from magnitude 4.3 ay pahina naman ng pahina yung aftershocks. Yung aftershocks po kasi yung parang tira-tira na lamang yun ng lindol. At yun ako pinapakalma ko kayo, huwag kayong kabahan basta alam natin yung mga earthquake drill, yung mga dapat nating gawin. Basta lagi tayong nakahanda sa mga posibilidad na pwedeng mangyari ay makakaligtas po tayo sa banta ng sunod-sunod po na mga bagyo. At para din sa mga hindi nakakaalam,
sa mga update natin, ang dami hong sunod-sunod na bagyo ang naranasan simula pa po nung mga nakaraang linggo pa. Nakaranas po ng magnitude, lilinawin ko lamang sa inyo kasi yung mga aftershocks, possible pa pong maranasan. Nakaranas ho ng magnitude 4.8 ang Curimaw, Ilocos Norte noong October 5. At hanggang ngayon, meron pa rin mga minimal na mga aftershocks na nararanasan po sa mga lugar na yan. Nakaranas naman ng magnitude 4.4 ang Pugo, La Union noong October 9 at hanggang ngayon may mga aftershocks pa rin po nararanasan pero medyo mahina na po. Magnitude 5.0 naman din ang naranasan sa Cabangan, Zambales noong October 11. Itong nakaraang araw lang yan. Magnitude 4.5 naman po sa Maconacon, Isabela noong October 11 at merong naranasan na magnitude 6.9. Ito medyo malakas yung dito sa area na ito. Bandang Cebu na po ito sa magnitude 6.9 sa Bogo City, Cebu noong September 30 yan. Pero yan yung matinding naging epekto at ang dami hong mga ekstruktura at mga eskwelahan, mga building ang napinsala po niyan. Meron namang magnitude 4.4 sa Iloilo noong October 15. Kahapon lang po ito. So yung mga aftershocks, posible pa rin maranasan. Magnitude 5.1 naman sa Sipalin, Negros Occidental noong October 7. At hanggang ngayon meron pa rin mga mahihinang aftershocks. Ito yung matindi ho na naranasan sa Davao Oriental noong October 10, magnitude 7.4 na lakas ng lindol at hanggang ngayon yung mga aftershocks nararanasan pa rin paunti-unti at ipanalangin natin sa Panginoon na maligtas or iligtas yung ating mga kababayan sa mga lugar po na yan. Nakaranas din, eto ho, napasensya na kayo, sinisingit ho, napaka-importante ho kasi nito. Nakaranas po ng magnitude 4.9 ng Burgos, Surigao del Norte no October 4 at hanggang ngayon merong mga minimal aftershocks. Magnitude 6.2 sa Surigao del Sur din po no October 10, magnitude 5.8 sa Manay, Davao Oriental. Ganun din 6.7 magnitude sa Manay, Davao Oriental no October 10 at magnitude 5.5 din po sa Manay, Davao Oriental October 11 naman. So yung mga lugar na yan, ngayon pa lamang po sinasabi ko na maging handa po tayo sa mga posibleng aftershocks dahil ang mga aftershocks, hindi po natin yan nalalaman kung kailan po yan mangyayari. Ano mang oras, minsan kahit po natutulog tayo or kahit busy tayo o hindi natin ine-expect na magkakaroon ng mga aftershocks, pwedeng mangyari. So ito mga paalala ko po sa inyo about sa mga aftershocks or lindol. Mamaya naman ho yung sa bagyo, no? Pasensya na kayo kung medyo marhaba yung ating update, no? Kailangan ho kasi, trabaho ko ho kasi ito para po makatulong po ako sa mga kababayan natin. So kapag may banta po ng mga aftershocks or lindol, lalo na dyan sa may Eastern Visayas at sa may Mindanao, kapag kayo ho ay nasa loob ng bahay, tumayo lamang ho tayo sa isang ligtas na lugar at wag na po tayong magtakbo-takbo pa kung saan-saan. Kahit natataranta tayo, manatili tayong kalmado. Pwede tayong umilalim sa mesa, sa kama o sa matitibay po na muebles. Huwag ho tayong tumakbo kung saan-saan at maghintay lamang tayo na huminto po or humina po ang lindol. Pangalagaan po nating mabuti ang ating ulo at leeg kasi yan po yung mga sensitive part ng ating katawan. So huwag din po tayong magtangkang lumabas habang nangyayari po yung malalakas po na paglindol. So kapag nasa labas naman ho tayo ng bahay, lalo na yung nangyari po dito sa may Davao Oriental sa ilang bahagi ng Mindanao, pag nasa labas ng bahay, lumayo ho tayo sa mga matataas na buildings. Yung may mga poste, matataas na puno, possible kasi magtumbahan yan. Mamaya mapahamak pa po tayo. At napunta naman tayo doon sa mga open space or maluluwag po na lugar dahil doon po, kahit po lumakas yung lindol or aftershocks, wala pong babagsak sa atin. Pero kapag sobrang lakas, ang tsansa naman nun, mabiyak po yung lupa, so mas maganda maging mapagmatsyag din po tayo. Kapag kayo naman po sakali nasa loob ng inyong mga sasakyan, lalo na dito sa may bandang Eastern Visayas, sa may Cebu, matindi yan. Ang dami, nagdabiyahe yung iba, tapos biglang lumindol, nasa sasakyan. Ganito hong gagawin ho ninyo. Huwag ho kayong magpatakbo at maghinay-hinay lamang, pwedeng ihinto yung sasakyan habang nagkakaroon po ng lindol. Kung hindi naman, pwede tayong lumabas ng ating sasakyan, ihinto yung sasakyan, lumabas ho tayo at lumipat tayo sa mga open space. Pagkatapos ng lindol, ganito naman po ating gagawin. Suriin po natin ang ating sarili. Mamaya, natamaan pala tayo, nasugatan tayo, pwede tayo magpunta sa mga nag-aasikaso sa mga first aid kit. Pwede ho yun. So makinig ho tayo sa mga otoridad at lagi po tayong dumalo ng mga earthquake drill. Napaka-importante niyan.
dapat sinusunod po natin yon. At yun din, ang laging ko sinasabi, alamin nyo yung mga evacuation route, yung mga ruta kung saan pwedeng magkaroon ng mga safe na lugar para ho sa mga lindol o banta po ng mga aftershocks. So ngayon, balikan na natin. Pasensya na ho, naisingit ko na, nakakahiya po sa inyo. No? At eto ho, balikan natin yung banta nga po ng sinasabi ko na Bagyong Ramil na papasok na po ngayong araw ng Huwebes sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon ho kasi kung pagmamasdan natin yung kilos po nitong banta ng Bagyong Ramil, wala pa po siyang nabubuo na spiral clouds, no? Normally kapag ganito po na nasa medium chance ang isang low pressure area, merong mga spiral clouds na nabubuo kahit mahina, pero ito wala. Nakita nyo yung pinakasentro at mata nito nga pong banta ng Bagyong Ramil? Wala o siyang spiral clouds. Ang merong hangin dyan, ito pong easterlies. Kaya nga po doon siya papunta sa magiging direksyon ng easterlies. Kaya yung tendency nito, huwag kayong matakot dahil hindi po ito magiging malakas na bagyo. Yun ho isa base na rin sa aking ginagamit na weather model. Pero syempre, hindi pa rin natin ganoon ka 100%. Pero kung sa porsyento, mas lamang ho talaga na hindi talaga ito magiging malakas na bagyo. So huwag tayong mag-worry at mag-panic dahil porkit may panibagong banta ng Bagyong Ramil na napapanood natin sa mga balita, sa ibang mga channel, no? Sinasabi malakas na bagyo or ito banta ng super typhoon. Hindi po totoo yun. Wala pa tayong super typhoon, wala pa tayong malakas na bagyo. Banta pa lang ng bagyo, meron. Pero hindi pa naman nagiging bagyo. Kung maging bagyo yan, dadaan muna siya sa pagiging mahina, pagiging tropical depression, magiging tropical storm, severe tropical storm, typhoon hanggang sa typhoon, super typhoon category. Pero bago mangyari yon, ako po yung nakakasigurado na nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility etong pong bagya ng Bagyong Ramil. So may nagsasabi dahil nga daw po Ramil ang pangalan ng susunod na bagyo, mukhang hindi naman daw po malakas. Linawin ko lamang po sa inyo mga kaibigan, mga kababayan ko, na wala pong kinalaman ang magiging pangalan ng bagyo sa kung magiging malakas ito o hindi. Naalala nyo yung bagyong Paulo nung mga nakaraan na tumama po, naglandfall dyan sa North Luzon. Paulo ang pangalan, hindi naman mukhang malakas pero matindi yung naging pinsala po. Alam natin yan. So wag ho tayo magdepende at manghula na ay pangalan ng bagyo hindi naman mukhang malakas. So ang pangalan ng bagyo, babae ganito. Hindi po, wala pong connection yon. At lagi ko pong ini-explain sa inyo na dapat lagi po tayong may kaalaman sa lagay ng ating panahon. Ako ho talaga, pag nagbibigay ako ng mga update, ini-explain ko po detail by detail at ipinapaunawa ko ng mabuti. Kahit matagalan ako, walang problema. Kasi meron din po akong mga nanonood dito na medyo may edad na kahapon. May nag-comment 66 na po siya. Yun po, inanay ko na po, ano, yung ganong klaseng edad po. Ano? At merong iba mas matanda pa. So, kinakailangan babawa natin na explanation at hindi natin dapat i-hype na etong bagyo maglalandfall, tatama, hahagupitin ng Luzon. Hindi po totoo yun. Wala po, no? Wala pong hahagupit. Yung mga nararanasan pong pag-uulan dahil lang po sa easterlies. Yan, ang easterlies mga kaibigan, hindi yan magbibigay ng sobrang lakas po na mga pag-uulan. Meron mga pag-uulan pero most of the time is light rains lamang yon. At etong sinasabi ko sa inyo, hindi naman magtatagal itong easterlies. By next week, possible na mapalitan na yan yung tinatawag po natin na northeasterly wind flow at southwesterly wind flow. May nag-comment na naman sa akin kahapon, nasan daw yung habagat. Kaibigan, wala na ho yung habagat. Ito po talagang wala na tayong monsoon break na tinatawag dahil nasa amihan season na tayo. Though hindi pa naman ganon kalamig yung hangin, pero ito na yung time at inanunsyo na rin ng Pag-asa kung napanood ho ninyo na amihan season na tayo. Pag amihan season, tulad ngayon, malimit lamang or kakaunti po yung mga bagyo na papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kapag may bagyo naman ho na nabuo, sabihin natin na low pressure area, ay mas mataas yung chance na tumama ito sa ating kalupaan. So bakit magiging mataas yung chance kapag nasa amihan season tayo? Kaakibat ho kasi ng amihan or ng northeasterly wind flow at southwesterly wind flow, ito pong easterlies or malinsangang hangin na nanggagaling ho sa karagatang Pasipiko. Bago po kasi totally ma-develop na yung northeast monsoon or amihan, lalabas muna
yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. So mauubos muna yung mga hangin na yan, lalabas ng lalabas yan, dadaan dito sa ating bansa. At kapag ka nasa pinaka todo na siya ng kanyang hangin, wala na talaga, doon na mararamdaman at mararanasan po yung malamig na panahon. So yung time na yon, may enjoy na natin yung moment at mapifeel na natin na malapit na talagang magpasko. Actually ngayon, halos wala na po talaga masyado nagpapatugtog ng mga Christmas song at wala ho talagang parang wala na po yung presensya ng Pasko kahit bare months na po. Actually magno-November na pero wala ho tayong nararamdaman na simoy ng parang malapit na magpasko kasi ho sunod-sunod ho ang mga sakuna, ang mga bagyo, ang mga lindol po na nagaganap ngayon. So ito yung mga paalala ko naman about po sa bagyo. Unang-una, kahit po ang minomonitor natin na banta ng Bagyong Ramil, ngayong araw po papasok at magkakaroon ng direktang epekto pagdating ng Sabado at Linggo, ay manatili pa rin tayong updated sa lagayin ng ating panahon. Lalo na ho sa channel ko kasi ho ako talaga, gumagawa ho talaga ako ng effort at minsan ho yung update ko talagang galing na ho sa puso ko. Live ko ho kasi ginagawa ito, wala ho akong script at yung mga source na ginagamit ko talagang nakadetalye, sinusulat ko po talaga lahat, binabasa ko ho para maibigay ko na maayos sa ating mga kababayan, sa mga solid po na supporters ko. At yung pangalawa naman, lagi kong sinasabi sa inyo mga kaibigan, mga kababayan, na kinakailangan po natin i-safety yung ating mga importanteng gamit. Alam ko yung iba sa atin meron na hong tinatawag na go bag, yung iba wala pa. Yung go bag po noon, yun po ay parang maliit lamang na kit or maliit na bag na nandun po yung mga accessories mga kailangan natin, flashlight, medical kit, yung mga yun po, mga konting pagkain. Kapag ka nagkaroon ho kasi ng biglang brand out, meron tayong magagamit, no? So mas maganda isabay natin yung mga importanteng gamit natin, lalo na po dyan sa Visayas at sa may Mindanao. Ang Luzon ngayon, medyo talaga naghahanda na po ng matindi. Do sinasabi nga po the big one sa West Valley Fault na maapektuhan ang Luzon. So ngayon, kung palagi nating iisipin na lilindol at yung the big one maapektuhan ang Luzon, wala ho tayong mangyayari o matataranta ho tayo at mawawala po tayo sa focus. Puro pag-aalala, puro pagkabalisa ang ating pong mararanasan. So, wag muna nating isipin. Magtiwala tayo sa Panginoon, sa kanyang magagawa sa ganyan po mga sitwasyon. Yung pangatlo naman, yung mga nakatira po malapit sa paanan ng bundok, malapit sa mga ilog, malapit po sa mga baybayin. Pag meron tayong banta ng mga heavy rainfall warning, abangan nyo ho, no? Kasi possible yan pag nakapasok na sa loob ng PAR. Mas maganda magkaroon tayo ng alternative na malilipatan or mag-evacuate tayo. Pwede tayo lumipat sa mas safe po na mga lugar. Lalo na po yung mga nakatira malapit ho sa paanan ng mga bundok kasi yung mga lindol, kapag ka talagang matindi naging epekto, yung landslide po nangyayari na hindi natin inaasahan at sobra pong matindi yung nagiging epekto nun sa ating pong mga kababayan. At eto din mga kaibigan ko, kung kaya naman natin mag-imbak or mag-stock ng pagkain na katatagal ng mga ilang araw, importante lalo na ho ngayon, hindi lamang po bagyo ang ating minomonitor, meron ding mga lindol. Kung meron tayong pagkain, at least kung sakali man matrap tayo sa isang lugar at wala tayong mabilihan, sarado lahat ng tindahan, meron tayong mga pagkain na madudukot, lalo na tubig, napaka-importante po niyan. At idadagdag ko din, no, mag-ingat pa rin tayo, hindi lamang po sa banta ng mga posibleng pag-uulan. Magdala ng payong, jacket, kapote, lalo na po sa bandang hapon at sa gabi. At yung mga lugar, umiwas muna tayo sa medyo matataas na mga lugar, mga buildings. Lalo na po dyan sa Mindanao, sunod-sunod pa rin yung mga aftershocks. So, importante na dapat po alam natin yung mga dapat nating gawin sa ganito pong klaseng sunod-sunod po na banta ng mga lindol at mga bagyo. So bago ko tapusin, meron ho akong Bible verse na i-share. Pero gusto ko muna ho mag-comment kayo kung nakaabot kayo hanggang dito. At alam ko no, minsan hindi ako gusto kong bumawi sa inyo. Gusto kong ma-shout out lahat ng mga nagko-comment. Hindi ko lang po talaga maisingit, sobrang dami ho. Ako humihingi ng pasensya pero gagawin ko po ng paraan. Ibibigyan ko po talaga ng time yan para po ma-shout out kayo isa-isa. So please no, pa-comment ang yung pangalan kung taga saan ka para alam ko ho kung hanggang saan nakakaabot yung update ko no. So narito na po ang ating Bible verse of the day. Sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6, mga kapatid, narito po ang sinasabi: magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas.
So amen po sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. So napakalino naman na sa ganito hong mga sitwasyon, may mga lindol at mayroong mga bagyo, mga tsunami, kung ano-ano pa, may mga sakit pa na naglalabasan ngayon, kinakailangan ho talaga natin na magtiwala sa ating Panginoon ng buong puso. Hindi yung sasabihin lang natin, nagtitiwala ako sa Panginoon, pero wala naman sa puso. Dapat ho, alam ng Panginoon yung mga heart natin. Kung yung ating ba yung pagtitiwala sa Kanya, totoo ba talaga o parang nasabi lang nagtitiwala tayo pero hindi naman pala totoo. Magtiwala tayo ng buong puso sa Panginoon at huwag po tayong manalig sa ating sariling karunungan. Minsan kasi, alam nyo yung pagiging sobrang talino ng tao, pagiging marunong, minsan nakakalimutan na nila na merong Diyos na lumikha sa kanila at lumikha po ng lahat na ito. Dapat po sa lahat ng bagay ay hinohonor natin, no, at pinapapurihan natin ng Panginoon, pinapasalamatan. Hindi lamang yung kapag ka nakakatanggap tayo ng mga biyaya o mga blessings or may mga magagandang nangyari, doon lang tayo magpapasalamat. Sa lahat po ng nangyayari, maganda man or pangit, lagi ho natin ipagpasalamat sa Panginoon. Yung mga bagay naman kasi na yan, hindi niya po iaalaw yan nang wala hong dahilan. Alam nyo, merong mga senaryo na yung iba talagang, yung mga nakakilala ho sa Diyos, no, nawala ng pamilya. Yung iba, kapag nawawala ng mahal sa buhay, ang iba, galit na galit sa Diyos. Pero meron namang iba na talagang nakakaunawa. Kapag minawala sa kanila, ay pinupuri pa nila ang Panginoon. Kasi nga, alam naman natin, ang buhay natin dito sa langit ay hiram lamang. Kaya mas maganda sa ganitong sitwasyon, tulad ng mga nangyaring lindol dito po sa Davao at sa may Cebu, may mga bagyo pa. Ngayon, may banta ng bagyong Ramil. So, kinakailangan natin panghawakang mabuti ang salita po ng ating Panginoon. Marami ho tayong mga Bible verse at marami ho akong mga isineshare sa inyo. At ito idadagdag ko din, no? Yung sinabi nga ng salita ng Panginoon sa awit 121 verse 7 to 8, ililigtas ka ng Panginoon sa lahat ng kapahamakan. Iingatan niya ang iyong buhay, babantayan ka niya sa iyong pag-alis at pagbalik ngayon at magpakailanman. So bakit tayo matatakot? So normal, bilang isang tao, nagkakaroon tayo ng pangamba, nag-aalala tayo. Pero lagi nating isipin, lagi nating alalahanin na hindi naman tayo talaga dito magtatagal sa mundong ito. So mapalad na ho yung umaabot ng mga 200 years, 150 years, napakabihira. So siguro mga 80 to 100 years yung lifespan ng tao ngayon dahil nga po sa iba't iba ng mga pagkain, mapalad na ho yun. Pero syempre alam naman natin, 200 years from now, lahat tayo wala na ho. Ako ho, wala na. Lahat ho tayo. At mapapalitan tayo ng panibagong henerasyon. So dapat ho, no, yung sinabi ko sa inyo, lahat to ay magwawakas pero ang salita ng Panginoon ay hindi po magwawakas magpakailan pa man. So sa ngayon, kaibigan, kabayan, kapatid, yan muna ang update natin, yung Bible verse natin. Yung update ho natin sa lagay ng ating panahon, nasa may bandang unahan at medyo bandang gitna naman yung sa mga update po ng aftershock. So sana ho, pakinggan nyo ho, no? Kahit ho, pakinggan nyo lang yung update ko kasi syempre po yung effort ko talaga sobra ho. Gusto ko naman ho makaabot sa mga kamabayan natin. At yung panghuli naman dito sa dulo, yung ating Bible verse of the day. So maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.